Magandang araw sa ating lahat. Ako si Ginoong Jessie J. Iglesia, kasama sina Binibining Maraling Ibarra, Binibining Kimberly Nicole Hidago, Binibining Rica Gagarin, at Binibining Sheila May Gamboa. At kami ang ika-6 na pangkat. Ang pag-uulat na ito ay naglalaman ng introduksyon, kasaysayan, estilo, mga kilalang manunulat, at mga halimbawa nito. Ang pabula ay isang sinaunang anyo ng panitikan na kung saan ang mga hayop at ang mga bagay na walang buhay ang nagsisilbing pangunahing tauhan sa kwento. Layunin din ng pabula na magbigay ng moral na aral, tamang asal at pagpapahalaga para sa mga mambabasa. Si Aesop ay isang aliping Griego na tinaguri ang ama ng sinaunang pabula. Para naman sa kasaysayan, narito si Binibining Maraling. Maraming salamat, Ginoong Justin. Ngayon naman ay magturo tayo sa kasaysayan ng pabula. Ano nga ba ang pabula? Ang pabula ay nagmula sa salitang Griego na musos, o sa Tagalog ay mito, sa Ingles naman ay myth. Ang pabula ay nagmula sa mga bansa sa silangan at ito ay nagpasalin-salin sa iba pang mga bansa at nagkaroon ng iba't ibang bersyon na tumutukoy sa kanilang kultura at tradisyon base sa kanilang ginagawang lugar. Para sa karagdagang impormasyon, narito si Binibining Kimberly. Maraming salamat, Binibining Maraling. Ngunit bago ang lahat, ating alamin sino nga ba ang ama ng pabula. Ang ama ng pabula ay si Aesop. Si Aesop ay isang Griegong alipin na namuhay noong 620 hanggang 560 bago si Kristo. Sa kabutihang palad, si Aesop ay nagkaroon ng mabuting amo, kung saan siya ay binibigyang kalayaan na makihalubilo sa mga tao. Dahil sa mga panahon iyon, pag ikaw ay isang alipin, wala kang karapatan na makihalubilo sa ibang tao. At sa kalayaan na meron siya, doon natuklasan na si Aesop ay may galing sa pagsulat at pagkwento ng pabula. Para sa pagpapaliwanag ng estilo, narito si Binibining Sheila. Maraming salamat, Binibining Kimberly. Ngayon, alamin natin kung ano nga ba ang estilo ng pabula. Ang estilo ng pabula ay karaniwang simple at direkta upang mas madaling maunawaan ng mga mambabasa kung ano nga ba ang mensahe at aral na pinaparating ng kwento. Ang pabula ay karaniwang di komplikadong plot na siyang nakatuon sa isang tiyak o specific na aral mula sa kwento. Mayroong 4 na elemento ang pabula. Ang unang elemento ay ang mga tauhan. Ang tauhan sa pabula ay gumaganap bilang isang hayop at bagay. Ang pangalawa naman ay tagpuan. Dito natin makikita ang paksa, oras at tagpuan na siyang kinaganapan sa kwento. Ang pangatlo ay ang banghay. Ang banghay ay ang pagkakasunod-sunod na pangyayari sa kwento. At ang panghuli naman ay ang aral. Ang aral ang isa sa pinakamahalagang elemento o bahagi ng pabula sapagkat ito ang pinakasentro ng pabula na siya nagbibigay ng mensahe o magandang aral sa mga mamabasa. Ngayon naman, ipapakilala ni Binibining Rica ang mga kilalang manunulat. Pabulista. Ito ang tawag sa manunulat ng pabula. Maraming salamat, Binibining Sheila. Ngayon naman ay narito ang mga kilalang manunulat. Isa rito ay si Babrius. Ang mga pabula ni Babrius na kung saan nakasulat sa anyong patula ay nagbigay ng mahalagang kontribusyon sa panitikang Griego. Ito rin ang naging batayan para sa mga koleksyon ng sumunod na pabula. Sumunod naman dito ay si Pericles. Siya ay pinanganak sa Macedonia at naging alipin sa Roma. Ngunit kalaunan ay pinalaya at doon natuklasan ang kanyang angking galing sa pagsulat ng pabula. Ang ilan sa mga ito ay ang The Crow and the Pitcher and the Fox and the Grapes na kung saan naglalaman ng mga aral. Si Marie ang itinuturing na unang babaeng manunulat sa wikang Pranses. Isa sa kanyang akda ay ang Aesop. Ito ay tungkol sa katangian ng mga tao sa pamamagitan ng hayop bilang isang pangunahing tauhan. Susunod naman ang si Jane Lafontaine. Siya ang manunulat na gumawa ng estilo ni Aesop. Ngayon naman ay narito si Binibining Kimberly para ibigay ang mga halimbawa.
Maraming salamat, Binibining Rika, at narito ang mga halimbawa. Isa na dito, ang aso at ang uwak, ang leon at ang daga, si Pagong at si Maching, si Langgam at si Paklong, at ang tatlong biik. Yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli!